I order you, find me the Codex. Let there be carnage! Time to die! Let's go! Take it down! Kamusta kayong lahat? Nandito na naman tayo sa Filipino Chill Recap. At ngayon, pag-uusapan natin ang buong Venom film series ang mapapanood nyo mga Tagalog recap sa video na ito mga ka-chill. Mula Venom 2018, Venom Let There Be Carnage, at Venom, The Last Dance. At bago tayo magpatuloy ay isa-shoutout muna natin si Primlex Abuso, Jeremiah Patanao, Emergen Tapa, JB Resurrection, Zane Bosch, Harry Sinda, Marie Chris Seguinsen, Nelfa Apollo, Brix Valenzuela from Bulacan, Eri J. Dorimon from General Trias Cavite, George Aldemar Jr. from Iloilo, James Taylor Greets from Indang Cavite, JPB08 from Bulihan Silang, Merilo Feliciano from Santiago City Isabela, at Oleda Divas from Capiz. Maghanda na kayo dahil sa mga spoilers na darating. Isang spaceship mula sa Life Foundation Corporation ang biglang sumabog habang pabalik ito sa Earth at bumagsak sa silangan ng Malaysia. Ang barko ay may kargang 4 na alien na organismo. Isa sa kanila ay nakatakas, habang ang 3 ay dinala sa isang research center sa Amerika. Isang babaeng pulis ang nakakita sa isang astronaut na buhay pa. Dinala niya ito agad sa emergency room pero sa biyahe ay bigla itong nagising at inatake siya. Ang parasite mula sa piloto ay lumipat sa babaeng pulis. Sinira niya ang kotse at tumakas habang hawak ang Life Foundation logo. Sa San Francisco naman, nakilala natin si Eddie Brock, isang reporter na kilala sa pag-iimbestiga ng mga ilegal na aktibidad para ipagtanggol ang mahihirap. Isa siyang simbolo ng hustisya. Sa pagkakataong ito, inatasan siya ng editorial board na kapanayaman si Carlton Drake, ang tagapagtatag at direktor ng Life Foundation Corporation. Gusto ng editor-in-chief na purihin ni Eddie si Carlton sa interview, pero labag ito sa loob ni Eddie kaya napilitan na lang siyang pumayag. Kasama ni Eddie sa bahay ang kanyang magandang kasintahan na si Ann, at nagbabalak na silang magpakasal. Si Ann ay nagtatrabaho sa isang law firm na konektado rin sa Life Foundation. Pagkatapos ng date nila, inihatid ni Eddie si Ann pauwi gamit ang kanyang motor, at masaya silang nagkasama ng gabing iyon. Habang natutulog si Ann, bumangon si Eddie para kumuha ng maiinom. Napansin niyang bukas pa ang laptop ni Ann. Dahil sa kanyang kuryosidad, lihim niyang tiningnan ang mga confidential files tungkol sa Life Foundation at sa mga reklamo laban dito. Kinabukasan, nagbigay si Carlton ng inspirasyonal na talumpati sa mga bata. May isang batang babae na nagtaas ng kamay at nagbahagi ng kanyang saloobin. Pinuri ni Carlton ang kanyang tapang at binigyan ito ng badge. Dumating si Dr. Skirk bilang assistant ni Carlton. Sa panayam ni Eddie kay Carlton, kahit bata pa ito ay marami na siyang nakamit. Layunin ng kanyang kumpanya na maghanap ng mga yaman sa labas ng mundo. Nagsimulang magtanong si Eddie tungkol sa mga ilegal na gawain ni Carlton, kasama ang mga akusasyon sa pandaraya ng kanilang pharmaceutical company at ang pagbuo ng kumpanya sa libu-libong bangkay. Dahil dito, pinatigil ni Carlton ang interview, pinasira ang mga kagamitan ni Eddie, at pinaalis siya sa trabaho. Ang ginawang ito ni Eddie ay nagbunsod ng malaking pagbabago sa kanyang buhay, isa itong simula ng kanyang trahedya. Hindi tinanggap ng editor-in-chief ang mga alegasyong walang matibay na ebidensya laban kay Carlton. Natanggal si Eddie sa trabaho. Ang kanyang kapalaluan ay hindi lang siya ang naapektuhan, pati si Ann ay nawalan ng trabaho. Galit si Ann sa nangyari, kaya ibinalik niya ang engagement ring at iniwan si Eddie. Samantala, inilipat na sa laboratorio ni Carlton ang mga natitirang samples. Ang babaeng pulis na sinapian ng parasite ay napadpad sa isang residential area. Gutom na gutom siya kaya pumasok siya sa isang maliit na karinderya at nilamon ang isang isda. Sinubukang pigilan siya ng may-ari, pero pinatay ito ng halimaw na nasa loob ng babae. Nagtakbuhan ang mga tao sa takot.
May ilang kabataan na nagtangkang pigilan siya, pero pinatay rin sila ng pasabugan ng halimaw ang mga tinek nito. Nakita ng nilalang ang isang matandang kubo at napagdesisyonan nitong ilipat ang sarili sa kanya bilang bagong host. Pagkalipas ng 6 na buwan, napag-alaman ni Dr. Skirt na kailangang makahinga ng oxygen ang host para mabuhay ang parasites. Matagumpay ang eksperimento nila sa mga kuneho. Gustong pabilisin ni Carlton ang pagsasagawa ng eksperimento sa tao, pero tumutol si Dr. Skirt dahil masyado pa itong maaga at labag sa etika. Gayunpaman, sinimulan pa rin nila ang human trials. Ngayon, isa ng lasinggero si Eddie. Sa TV, paulit-ulit niyang napapanood ang taong dahilan kung bakit siya nawalan ng trabaho. Nakilala siya ng isang customer sa bar pero nilayuan niya ito. Habang naglalakad sa kalye, nakasalubong niya si Maria, isang palaboy na babae na kumikita sa pagbebenta ng mga lumang dyaryo. Dahil sa awa, binili ni Eddie ang lumang dyaryo kay Maria sa halagang 20 pesos. Pagpasok niya sa supermarket ni Aling Chin, sinalubong siya ng kabaitan nito. Pinayuhan siya ni Aling Chin na magmeditasyon para mabawasan ang stress. Pero biglang may pumasok na magnanakaw. Tinakat nito si Aling Chin at humihingi ng proteksyon o babayaran. Si Eddie, nakatago sa likod ng estan, walang nagawa. Tinangay ng magnanakaw ang isang bote ng alak at pera bago tumakas. Tiningnan siya ni Aling Chin nang may lungkot sa mata. Pag-uwi ni Eddie, nakita niya ang isang magkasintahang naghahalikan. Naalala niya bigla ang ex-girlfriend niyang si Ann. Tiningnan niya ang mga overdue na credit card at mga tawag mula sa mga nagpapautang, halos lahat ay tinanggihan siya. Minarkahan niya sa dyaryo ang trabahong paghuhugas ng pinggan. Sinubukan niyang sundin ang payo ni Aling Chin kaya pinatugtog niya ang isang CD ng meditasyon. Pero bago pa man makapag-relax, wala pang 3 minuto, may maingay ng musika mula sa kapitbahay. Samantala sa laboratorio ng Life Foundation, isang eksperimento ang isinasagawa sa isang taong voluntaryo. Ang pangalan niya ay Isaac. Nilapitan siya ni Carlton at niligawan gamit ang matatamis na salita. Sinabi ni Carlton na unti-unting bumabagsak ang mundo, at si Isaac lang ang makakapagligtas. Inilapat niya ang kamay sa salamin at pinangakong hindi niya iiwan si Isaac. Pagkatapos, inutusan niya ang staff na pakawalan ang parasite. Lumabas ang isang berdeng, mad-ulush, at basang halimaw. Napasigaw si Isaac sa takot habang dahan-daang pumapasok ang halimaw sa katawan niya. Sa una ay normal ang datos ng katawan niya, pero hindi nagtagal ay nangisay siya at namatay. Habang naglalakad pa uwi si Eddie, napansin niyang wala si Maria sa dati nitong pwesto. Doon niya naramdaman na may sumusunod sa kanya. Si Dr. Skirt pala iyon, nagtatrabaho siya sa Life Foundation. Isiniwalat niya kay Eddie na totoo ang lahat ng akusasyon niya kay Carlton. Dama-dami ang mga taong ginagawang test subject, at sunod-sunod silang namamatay. Sa narinig niya, muling namuhay ang prinsipyo ni Eddie. Umamin si Skirt na sa simula akala niya ay tama ang ginagawa nila, pero ngayon ay lumalala na. Hindi niya pwedeng i-report sa pulis dahil sobrang makapangyarihan at delikado si Carlton. Alam ni Eddie kung gaano kapanganib si Carlton. Siya ang dahilan kung bakit nawala sa kanya ang lahat ng mahalaga. Kaya sinabi ni Eddie na maghanap na lang siya ng ibang matutulungan, ayaw na niyang madamay. Sa di inaasahang pagkakataon, nadaanan ni Eddie ang dati niyang bahay. Pagbukas ng pinto, si Ann pala ang naroon. Ipinakilala niya ang bago niyang nobyo. Lumayo ito para bigyan sila ng oras. Sinabi ni Ann na surgeon ang bago niyang kasama. Ipinahayag ni Eddie na miss niya si Ann. Malapit na silang ikasal noon pero nauwi sa hiwalayan. Umaasa si Eddie na pwede pa silang magkabalikan pero tumanggi si Ann. Sinabi niyang sinamantala siya ni Eddie. Kinuha ni Eddie ang engagement ring nila at tumingin sa direksyon ng Life Foundation. Tinanggap niya ang alok ni Dr. Skirt. Wala na rin naman siyang ibang mawawala. Isinakay siya ni Skirt sa kotse at ipinasok sa loob. Ipinaliwanag niya na sobrang dami ng populasyon at lumalala ang klima, mga problemang hindi kayang kontrolin ni Carlton. Kaya nagpadala siya ng spaceship sa kalawakan para maghanap ng bagong anyo ng buhay. Doon nila aksidenteng natagpuan ang isang kometang may milyon-milyong nilalang. Dinala nila ang ilang sample pabalik sa mundo. Tinawag silang mga symbiote, at hindi sila makakabuhay sa mundo ng walang host. Habang naglalakad ang isang guard, itinulak ni Skirt si Eddie papasok ng laboratorio at sinabing kumuha ng ebidensya habang dinidistract niya ang gwardya. Sa loob, malamig at asol ang paligid. Kinuha ni
ni Eddie ang cellphone niya at kinuna ng litrato ang mga ebidensyang ito, may mga taong patay, may iba namang comatose. Sa hindi inaasahang pangyayari, nakita niyang muli si Maria. Sa kagustuhang iligtas si Maria, mali ang password na nailagay ni Eddie at biglang nag-alarma ang buong lugar. Kumuha siya ng fire extinguisher at binasag ang salamin. Nakalabas si Maria at itinulak siya pababa. Sa gitna ng kaguluhan, lumipat ang halimaw mula sa katawan ni Maria papunta kay Eddie. Pagkatapos ay bumagsak si Maria, patay na. Patuloy ang alarma at mabilis na tumakbo palabas si Eddie. Sa di inaasahan, bigla siyang nakalakad sa pader, napalipad at napatumba ang dalawang gwardya. Ginamit niya ang kanyang paa para sipin ang bakal na pinto at makalabas, saka bumangga sa bakod na parang imposible. Habang hinahabol siya ng mga gwardya, buong team ng sasakyan ang pinadala. Pero paglapit nila, bigla na lang nawala si Eddie sa paningin nila. Ang totoo, nakalundag na siya sa tuktok ng puno. Pag-uwi ni Eddie, tinawagan niya si Dr. Skirt para siguraduhing ligtas ito. Pero bigla siyang nakaramdam ng matinding uhaw at gutom. Kinain niya lahat ng pagkain sa ref, pati bulok na karne sa basurahan, parang masarap pa sa kanya. Nang makita niya ang sarili sa salamin, may ibang mukha siyang nakita, isang estranghero. Natakot siya at nawalan ng malay. Samantala, galit na galit si Carlton sa nangyaring pagnanakaw at pinabilasan ang mga eksperimento. Isang bagong host ang tila nagiging matagumpay. Nagising si Eddie sa gulo ng bahay niya. Pinuntahan niya si Ann para ipakita ang mga litrato ng Life Foundation, pero inakala nitong nababaliw na siya. Sa gitna ng restaurant, kumain siya ng pagkain ng ibang tao, tumalon sa tangke ng lobster, at kinain ito ng buhay. Gutom na gutom siya. Dinala siya ni Dan sa ospital para sa MRI. Habang ini-scan, nagsisigaw siya sa sakit, at kinailangang itigil ang procedure. Habang pauwi sa bus, may naririnig siyang boses sa loob ng utak niya. Si Dan ang tumawag, may parasite daw sa kanya. Si Eddie naman, takang-taka, nakakarinig siya ng boses, nakakakitang kakaiba, at nakakakyat ng puno. Biglang pinasok ng mga tauhan ni Carlton ang bahay ni Eddie. Pero hindi siya pinayagang sumuko ng nilalang sa loob niya. Isa-isang pinabagsak ni Eddie ang mga kalaban, ang kamay niya naging tali, naging sandata. Tinangkang takutin siya ng kalaban, pero tinapos niya ang lahat gamit ang kakaibang lakas. Sa labas, pinaputukan siya, pero tinakpan ng isang itim na kalasag mula sa kanyang katawan. Unti-unti, lumalabas na ang tunay na anyo ng halimaw sa loob niya. Ipinadala ng tauhan ni Carlton ang video ng labanan kay Carlton. Laking gulat niya, na kontrol ni Eddie ang parasite. Nang silipin ni Eddie ang bintana ng kotse, nakita niya ang sarili, pero hindi siya, isang demonyo. Ayaw niyang tanggapin ang bagong anyo niya. Pangit ang halimaw, sabi niya. Nagalit ang halimaw at isinabot siya sa pader. Habang nagtatalo si Eddie at ang halimaw, biglang dumating ang drone at sumabog sa pader. Agad siyang tumakas gamit ang motor, pero sinusubaybayan pa rin siya. Ipinadala ng commander ang mga tauhan niya at daan-daang drone para habulin siya. Sa tulong ng halimaw, naiwasan ni Eddie ang lahat ng iyon, parang superhero na may bagong kapangyarihan. Habang pinapanood ito ni Carlton, hindi siya makapaniwala. Habang binubulabog ng mga bala si Eddie, ginamit ng halimaw ang tentacle para iharangan gamit ang pinto ng kotse. Hindi pa tapos ang habulan, ilang kotse at drone ang pilit pa ring sumusunod. Sa isang intersection, muntik na silang mabangga, pero nailegan niya ito. Tumalon si Eddie sa matarik na daan at muntik ng matra, pero gumawa ang halimaw ng spring, gamit ang katawan nito para makalundag palabas. Pero sa isa pang banggaan, nontog si Eddie at halos mawalan ng malay. Lumapit ang kalbong tauhan, pero biglang gumaling ang katawan ni Eddie, nagising ang tunay na anyo ng halimaw. Isa sa mga tauhan ang nagpaputok, pero agad itong sinunggaban ng halimaw at kinain ang ulo. Tumalon ito sa mga kotse at tumawid ng ilog na parang wala lang. Pagkaupo ni Eddie, napansin niyang magaling na ang paa niya. Ako si Venom, pakilala ng halimaw. Magkasama na raw sila, iisa. Nang sinisi siya ni Eddie sa pagkain ng tao, sagot ni Venom, kailangan ko ng enerhiya. Tinanong ni Eddie kung kakain pa ito ng tao. Oo, pero kung magsasama tayo, may pag-asa tayong mabuhay, sagot ni Venom. Habang pauwi si Ann, tinawagan siya ni Dan, may masamang resulta raw ang test ni Eddie at dapat agad siyang dalhin sa ospital. Sa bahay ni Eddie, nakaabang ang pulis. Sa laboratorio, patay na ang isang parasite sa tabi ni Dr. Skirt. Inutusan ni Carlton ang mga tao niya, huwag patayin si Eddie, kailangan siyang mahuli ng buhay. Nagpunta si Eddie sa opisina ng dyaryo pero hinarang siya ng dating katrabaho. Gusto ni Venom kagatin ang ulo nito, pero pinigilan siya ni Eddie, may pamilya daw ito. Umakyat sila sa tower, sa tulong ni Venom. Tahimik at maganda raw ang lugar, sabi ni Venom. Pero biglang may lumipad na eroplano, at naglaho si Venom dahil sa ingay. Nahulog si Eddie pero nasalo siya ni Venom.
Venom. Pinasok nila ang opisina ng may-ari ng building. Takot si Eddie na baka patayin siya ni Venom. Sagot ni Venom, kapag namatay ka, mamamatay din ako. Isinulat ni Eddie ang sikreto at umalis. Habang palabas, tinutukan siya ng mga pulis. Nag-transform siya bilang Venom at nakipaglaban. Kinain niya ang granada, pinasabog ang usok, at isa-isang pinabagsak ang mga pulis. Tinamaan siya ng stun grenade, kaya umakyat siya sa bakal na scaffolding, tumalon pababa, at ginamit ang isang tao na parang maso. Nang muntik niyang kainin ang isang pulis, biglang dumating si Ann. Tumakbo ito palayo, bumalik sa pagiging tao si Eddie at humabol. Ipinaliwanag niyang may halimaw sa loob niya. Naiiyak si Ann, tinulungan pa rin siya. Dinala siya nito sa ospital. Sa loob ng sasakyan, sinabi ni Venom na ayaw nito ng MRI dahil masakit. Sa isip ni Eddie, pinayuhan siya ni Venom na humingi ng tawad kay Ann bago pa siya mawalan ng pagkakataon. Humarap siya kay Ann at nagsabi, "Sorry, at mahal pa rin kita." Hindi na napigilan ni Ann ang luha. Matagal na niyang hinihintay marinig iyon. Nilamig si Eddie at humiram pa ng shirt kay Ann. Hindi alam ng dalawa na may eroplano na sumusunod sa kanila. Ang maliit na batang babae na nahawaan ng parasite sa airport ay nakarating na sa laboratorio. Hinawakan niya ang leeg ni Carlton at nagsimulang magpalat ng host. Sa panahong iyon, dumating na si Eddie at si Ann sa ospital ni Dan. Sinabi ni Dan na may problema ang puso ni Eddie. Sa isip ni Eddie, sinabi ni Venom na kaya niyang gamutin si Eddie. Habang nag-aaway, hinawakan ni Venom ang leeg ni Dr. Dan at itinaas siya, agad niyang pinaandar ang MRI para iligtas si Dan. Natakot ang parasite sa katawan ni Eddie sa mga mataas na frequency kaya tumakas ito mula sa katawan ni Eddie. Mabilis na isinara ni Venom ang salamin na pinto. Nakatayo si Eddie sa loob ng salamin, itinuturo ang halimaw at sinisisi ito na gustong patayin siya, saka siya umalis habang ipinaliwanag ni Ann ang lahat kay Dan. Nakasilip si Dan sa halimaw at nakita niyang nawala ito. Sa isang bahagi naman, pumasok si Venom sa maliit na aso sa katabing kwarto ng ospital. Buksan pa lang ni Eddie ang elevator door nang binaril siya ng mga tauhan ni Carlton gamit ang tranquilizer. Nakita ito ng aso at pinili itong maging bagong host niya. Nagising si Eddie na nakatali sa laboratorio ni Carlton. Tinanong siya ni Carlton kung nasaan ang specimen niya pero sinabi ni Eddie na hindi niya alam at hindi niya sasabihin kahit alam niya. Sinabi ni Carlton na malapit nang maubos ang mga tao at siya ang magre-rebuild ng mundo kung saan magsasanib ang tao at symbiotes. Ngunit hindi pa rin sinisiwalat ni Eddie kung nasaan si Venom. Nagalit si Carlton at nag-transform siya sa halimaw na tulad ni Venom. Muli niyang tinanong ang kinaroroonan ni Venom pero determinado si Eddie na hindi sumagot. Nakita ni Carlton na hindi na mahalaga si Eddie kaya iniutos niya sa mga tauhan niyang dalhin si Eddie at ayusin. Sinabi ng halimaw sa loob ni Carlton na may libo-libo silang katulad sa kanilang planeta at sabay-sabay nilang tatanggapin ang symbiote army sa Earth. Dinala ng mga tauhan ni Carlton si Eddie sa malalim na gubat, tinutukan siya ng baril. Biglang lumabas si Venom, pinatay ang mga tauhan ni Carlton, saka hinayla si Eddie sa kwelyo at hinalikan ng malakas. Bumalik si Venom sa anyo ni Ann, nagising si Ann na natakot dahil kinagat lang niya ang ulo ng isang lalaki. Iniutos ni Carlton sa mga scientist na simulan ang spaceship at siya na mismo ang magpipilot papuntang kalawakan. Nagbabala si Venom na kung hindi mapipigilan si Riot, dadalhin nito ang buong symbiote army para sakupin ang Earth. Noon, parang masama rin si Venom tulad ng ibang symbiotes, pero ngayon pinili niyang manatili sa Earth, ang kanyang napiling planeta. Sa planeta niya, si Venom, tulad ni Eddie, ay isang pagkabigo, pero dito, pwede siyang maging bayani. Nagsimulang mahalin ni Venom ang Earth, at ang nagbago sa kanya ay si Eddie. Nagsimula ng i-type ni Carlton ang password para sa paglulunsad ng rocket na mangyayari sa loob ng 5 minuto. May isang staff sa likod niya na gustong kanselahin ang launch, pero natuklasan ito ni Riot at pinatay ang taong iyon. Ginamit ni Riot ang kanyang braso na naging 2 talon para patayin lahat ng mga scientists. Samantala, nakatayo si Venom at Eddie sa labas ng laboratorio. Sinabi ni Venom kay Eddie na may dalang kakaiba at napakamatinding mga sandata si Riot kaya halos wala silang pag-asa na manalo. Pero kahit ganon, sa isang pabiga-biglang galaw, tumakbo si Venom papunta kay Riot. Pinigilan niya ang ulo ni Riot at sinabi na hindi niya hahayaan na sirain nito ang mundong ito. Nagalit si Riot. Ang isang kamay niya ay naging isang martilyo na may mga tinak habang ang isa naman ay naging matalim na kutsilyo. Naging kalasag si Venom para harangin ang mga atake at hinawakan ang mukha ni Riot. Pinalo niya ito sa lupa bago siya sipa palabas. Ngunit gumanti si Riot, pinabagsak niya ang kamay sa lupa at umusbong ang maraming matutulis na tinak na nagtuturo kay Venom. Kahit sinubukan ni Venom na gahasain si Riot, naitulak siya pabalik ng mga tinak. Nagbigay si Riot ng malupit na suntok, tinanggal ang balat ni Venom sa katawan ni Eddie. Nang malapit ng lunukan ni Riot
si Venom, niyabot ni Eddie na magsanib muli sila. Naging iisa na ang dalawang halimaw at naglaban ng todo. Hindi nagpatalo si Eddie at Carlton sa isa't isa, pero sobra ang lakas ni Riot. Nainom niya si Venom sa loob ng katawan niya. Pagkatapos magtakbo ng ilang sandali, naipit si Riot ng mga soundwave at napigilan. Salamat dito, nakahiwalay si Venom mula kay Riot. 3 sa mga parasite sa katawan ni Carlton ay lumabas. Patuloy na inatake ni Carlton si Eddie, pero nakalaban ito at naipalo niya si Carlton na nahulog at nasipa palabas ng spaceship. Ngunit paglingon ni Eddie, may dumungaw na kutsilyo sa katawan niya at si Riot ang pumatay sa kanya. Tumakbo si Riot papunta sa spaceship at pumasok dito. Lumabas si Venom, yakap si Eddie at binuhay siya. Hinayla ni Venom ang kanyang espada at tumalon papasok ng spaceship. Tiningnan ni Riot si Venom sa bintana ng salamin at sinigawan siya dahil sa pagtataksil. Sa labas ng spaceship, nagpaalam si Venom kay Riot at ginamit ang sariling kutsilyo para tusukin ang spaceship. Biglang sumabog ang spaceship, nasira si Riot at Carlton. Bumagsak si Venom mula sa taas, ginamit ang katawan para protektahan si Eddie mula sa naglalagablab na apoy. Bumagsak si Eddie sa lawa sa ibaba na puno ng sakit. Pagkatapos noon, nag-usap si Eddie at Anne. Sabi ni Eddie hindi na siya magiging reporter at gusto nang mag-focus sa pagsusulat. Nagpaabot si Anne ng pakikiramay sa pagkawala ni Venom. Hindi sumagot si Eddie, pinag-usapan nila ang halik nila sa gubat. Sabi ni Eddie na mahal pa rin niya si Anne at naniniwala siyang muli sa kanya. Hindi naman patay si Venom. Siya ang naging pinakamasigasig at emosyonal na tagapayo ni Eddie. Nagpaalam siya kay Eddie at iniwan siya. Isang bulag na matandang lalaki ang pinaalalahanan si Eddie na huwag sumuko kay Anne. Pinuri ni Venom ang aso na parang masarap siyang kainin. Nagkasundo si Eddie at Venom na hindi pwedeng kumain si Venom ng kahit sino dahil may mabubuti at masasamang tao sa mundo. Pwede lang niyang gamitin ang mga napakasama. Pumayag si Venom sa kasunduan pero hindi niya alam kung paano makilala ang mabuti at masama. Pumunta si Eddie sa tindahan ni Mrs. Chen. Tinanong niya si Venom kung ano ang gusto niyang kainin. Masaya siyang pumili ng potato chips at tsokolate, tulad ng dati. May narinig silang sigawan, isang gangstero ang dumating para maningil ng proteksyon kay Mrs. Chen. Hinawakan ni Venom ang braso ng gangster at binalaan na huwag ng mang-api, kung hindi ay kakainin niya ang lahat ng mga kamay at paa ng gangster. Masyadong nakakapagod ang paliwanag kaya nilunok na lang ni Venom ang kontrabida. Nakita ni Mrs. Chen ang nakakatakot na eksena at natakot siya. Sinabi ni Eddie na parasite lang siya, nagpaalam kay Mrs. Chen ng magandang gabi at umalis. Nagalit si Venom nang tawagin siyang parasite at hiniling na humingi ng sorry sa kanya. Ngayon, sa kanilang kapangyarihan, kaya na nilang gawin ang gusto nila. Noong taong 1996, sa loob ng isang mental hospital, doon nakakulong si Kasadi, isang mamamatay tao, at isang babae na may kakaibang kapangyarihan, kaya niyang kontrolin ang tunog. Pagkatapos mawalan ng ilaw sa pasilidad, binigay ni Kasadi ang kanyang telang singsing kay Francis. Kinuha ito ni Francis at isinuot sa kanyang kamay habang nangingilid ang luha, sinabing dahil sa lumalakas niyang kapangyarihan, malapit na siyang ilipat sa isang mas istriktong lugar na para lang sa mga katulad niya. Lubos na natakot si Kasadi. Dinala ng mga pulis si Francis sa harap niya. Wala siyang nagawa kundi ang sumigaw ng walang magawa habang pinapalayo si Francis. Habang nasa loob ng sasakyan, ginamit ni Francis ang kanyang kapangyarihan para lumikha ng malalakas na sound waves na naging dahilan para magdugo ang tenga ng batang pulis na si Patrick. Tumalon siya para agawin ang baril, pero sinipa siya palabas ng sasakyan ni Patrick. Nagising si Francis sa isang hospital room, may sugat sa kanyang mata, habang suot pa rin ang telang singsing. Sa labas, may narinig siyang boses, "Welcome sa bago mong tahanan." Dumating ang isang psychologist para i-check siya. Kahit ang tagadala ng pagkain ay may suot na headphones bago pumasok sa kanyang silid. Nakakulong si Francis sa isang hiwalay na kwarto na puro salamin ang paligid. Tiningnan niya ng masama ang staff, tapos bigla siyang umatungal na parang tigre. Dahil dito, natakot at nagtatakbo ang staff. Pinulot ni Francis ang dyaryo at nabigla sa nabasa, ipapapatay na si Kasadi, ang lalaking mahal niya. Samantala, si Patrick, na dati batang pulis lang, ay isa ng sikat na detective ngayon. Inimbitahan niya si Eddie para makipag-ayos. Ayaw sana ni Eddie na may kinalaman sa serial killer, pero nakiusap si Patrick na sila lang muna ang mag-usap. Pagtalikod ni Patrick, biglang lumitaw si Venom, gutom na gutom at gustong kainin ang ulo ni Patrick. Nahirapan si Eddie sa pagpigil sa kanya, kaya hinatak niya si Venom papuntang banyo.
Galit na galit si Venom, tinatanong kung bakit kailangang interviewin lang ni Eddie ang isang normal na tao. Sa isip ni Venom, dapat ginagamit nila ang kanilang kakayahan para iligtas ang mundo. Hindi nila alam na may babae pala sa kabilang banyo. Narinig niya ang dalawang lalaking nag-uusap sa kabilang pader. Sumilip siya pero mga paa lang ni Eddie ang nakita. Pagkatapos ng ilang sandaling pagtatalo, tahimik na lumabas si Venom. Nagtaka si Patrick pero inakala niyang may problema lang sa pag-iisip si Eddie. Pumasok na si Eddie para interviewin si Kasadi. Pero sa halip na sagutin ang mga tanong, binanggit ni Kasadi ang trabaho ni Eddie. Sabi niya, hindi raw maganda ang takbo ng career nito kamakailan. Nag-alok si Kasadi, ituturo niya ang lahat ng sikreto niya kapalit ng pagsusulat ni Eddie tungkol sa kanya. Alam kasi niyang patok sa publiko ang mga istorya tungkol sa mga mamamatay tao. Nagtaka si Eddie kung bakit siya ang pinili ni Kasadi. Sagot nito, kasi gusto kita. Pero sa pagkakataong iyon, kakaunti lang ang sinabi ni Kasadi. Nang paalis na si Eddie, pinilit siyang titingnan ni Venom sa mga guhit sa pader ng selda ni Kasadi, mga guhit na ginawa nito sa buong buhay niya. Paglabas nila sa presinto, dismayado si Patrick dahil wala silang nakuha. Samantala, isinakay ni Eddie si Venom sa motor habang gutom na gutom ito at halos kainin na ang ulo ng isang pulis. Pag-uwi nila, humingi si Venom ng papel at panulat. Sa loob lang ng ilang minuto, iginuhit niya ang lahat ng nakita niya sa pader, isang bahay, isang puno, at isang lugar. Umupo siya at ginamit ang kamay para iguhit ang eksaktong lokasyon, tapos hinanap ito online. Nang ikumpara, tumugma ito, isang isla pala. Kinabukasan, nag-imbestiga na ang mga pulis para hanapin ang bangkay ng biktima. Agad itong lumabas sa balita at biglang sumikat muli ang career ni Eddie. Samantala, galit na galit si Patrick dahil nagamit lang siya. Nakumpirma ng sapat ang ebidensya para ipatupad ang hatol kay Kasadi. Labis ang pagdadalamati ni Francis nang malaman niyang ipapapatay ang lalaking mahal niya. Sa loob ng kanyang kulungan, naglabas siya ng napakalakas na kapangyarihan. Kinagabihan, habang ginagawaran si Eddie ng parangal, bamulong si Venom, baka pwede silang makisali sa pagsugpo ng kasong ito. Gusto ni Venom na si Eddie ang maging tagapagligtas habang siya naman ang kakain ng mga masasamang tao. Pero hindi pumayag si Eddie, kaya nagtampo si Venom at gusto ng give-in ang buong bahay. Sawang-sawa na si Venom sa kakakain ng manok na may balahibo. Gusto rin niyang makalabas at maramdaman ang hangin sa buhok niya. Galit na galit siya, kaya nauwi sila sa pagtatalo. Biglang umatake si Venom ng malakas, tapos bumalik siya sa kanyang anyong slime, kaya bumagsak si Eddie ng diretso sa sahig. Masakit siyang tumayo at pinaalala kay Venom ang kanilang kasunduan, na dapat sumunod siya sa mga patakaran ni Eddie habang nakikitira sa katawan nito. Hindi pa nga nila neresolba yung mga kasong walang ulo noon. Habang nagtatrabaho si Eddie, bigla na lang nag-type ng kung ano-ano si Venom sa computer para istorbohin siya. Kaya wala siyang nagawa kundi pagbigyan ang kaibigan. Pumunta siya sa tindahan ni Mrs. Chen para maghanap ng masasamang taong pwedeng kainin ni Venom. Pero wala ngayong masasama, puro mga nagyalang. Nagbiro si Venom na pwede niya raw kainin si Mrs. Chen, pero panandalian lang. Syempre hindi pumayag si Eddie, kaya nagplan B sila, kumain ng manok, o magutom hanggang mamatay. Habang nagpapalakas si Venom sa pagtalon-talon sa mga gusali, nakita niya ang isang magnanakaw na nang-aagaw ng bag sa isang babae. Pero mahina yung magnanakaw, at ilang ulit siyang sinuntok ng babae. Nagtangkang tumakas yung magnanakaw, pero tumalon si Venom pababa, hinablot ang paa nito, at inangat sa ere. Nang ibubukan na ni Venom ang kanyang bibig na pan ng matutulis na ngipin para kainin ang ulo ng magnanakaw, pinigilan siya ni Eddie. Naiinip na si Venom kaya itinapon na lang niya yung magnanakaw sa basurahan, saka tumakbo paakyat sa bubong para maghanap ng ibang makakain. Biglang tumunog ang cellphone ni Anne. Muntik na itong mahulog, pero mabilis na sinalo ni Venom at iniabot kay Eddie. Humingi ng paumanhin si Anne dahil hindi siya nakasagot sa mga text ni Eddie, gusto raw muna niyang kumalma mula sa huling insidente. Siya pa ang nagyayang mag-dinner. Tuwa na lang ni Eddie. Sinabihan pa siya ni Venom na samantalahin ang pagkakataon. Kinabukasan ng gabi, nagbihis ng maayos si Eddie at pumunta sa dati nilang tagpuan. Ganoon pa rin ang ganda ni Anne, parang hindi pa rin nagbago simula nang mawala siya. Niyakap siya ni Eddie, umaasang maayos na ang lahat, pero laking gulat niya nang mapansin ang singsing sa daliri nito. Pinamiting lang pala siya ni Anne para sabihing ikakasal na siya kay Dan, isang mabait na doktor. Sa loob ni Eddie, galit na galit si Venom. It's going to be us, Eddie! Are you okay? Yeah, I'm okay. I am not okay. I, for one, would not be inconsolable
if Dan were to fall into traffic and lose his head and his feet and all of his teeth. Paulit-ulit niyang minumura si Dan. Napansin ni Ann ang kakaibang kilos ni Eddie at tinanong kung nandoon pa rin si Venom. Nagsinungaling si Eddie at sinabing patay na si Venom. Pero alam ni Ann na nandoon pa rin ito. Hiningi pa niya kay Venom na alagaan si Eddie para sa kanya. Masakit mang tanggapin, binati ni Eddie si Ann at saka umalis. Nagmaneho siya ng parang baliw sa kalsada. Wala na rin siyang pake, kasi kahit mamatay siya, andyan naman si Venom para iligtas siya. Humingi ng tawad si Venom dahil hindi niya kayang ayusin ang sugat sa puso ni Eddie. Eddie, I apologize that I can't mend the heart. Take it. Yeah, well, that's easy for you to say. I will only take that because we are hurting right now. Para mapasaya si Eddie, tinulungan siya ni Venom magluto ng almusal kinabukasan. Ang kailangan na lang gawin ni Eddie ay umupo sa lamesa at hintayin. Habang naghihintay, bumaba si Venom at kinuha ang isang bangkos ng mga sulat. Isa sa mga natanggap ni Eddie ay galing kay Cletus Kasady, isang serial killer. Gusto raw siyang makita ni Cletus sa huling pagkakataon, at ikukwento niya ang kanyang buhay. Muntik nang mamatay si Cletus noong pinanganak siya, pero na-resuscitate siya. Lumaki siya sa isang pamilyang puno ng karahasan. Itinulak niya ang kanyang lola sa hagdan, nilagyan ng hairdryer ang batya ng nanay niya habang naliligo, at tinadyakan siya ng ama niya ng malala. Pinadala siya sa ampunan, pero doon ay binubugbog naman siya ng mga mas matatandang bata. Si Frances lang ang tumulong at nagligtas sa kanya. Siya ang nagsilbing ilaw sa madilim niyang buhay. Sinisisi ni Kasady si Eddie sa lahat ng nangyari sa kanya. Pero sabi ni Venom, hindi kasalanan ni Eddie ang lahat ng yon, kaya wala siyang obligasyong pumunta. Pero gusto pa rin ni Eddie na makaharap si Cletus sa huling pagkakataon. Kinabukasan, pumunta sina Eddie at Venom sa kulungan, parang buffet yon kay Venom. Habang nililibot ang paligid, panay ang isip ni Venom kung ilan kaya ang ulo na pwede niyang nguyain doon. Pagdating sa selda, hinarap ni Eddie si Cletus Kasady. Ayon kay Kasady, kahit patayin siya ni Eddie, siya pa rin daw ang mananalo sa huli. Pero hindi ito tinanggap ni Eddie. Hindi mo naman sinabi kahit ano, ako mismo ang nag-imbestiga. Sagot niya, hindi naman ito pinansin ni Kasady. Imbes, tinawag niyang pamilya si Eddie dahil pareho raw silang may ama na lasinggero. Pero pakiramdam niya, ipinagkanulo siya ni Eddie. Para makaganti, binanggit ni Kasady ang tungkol sa namayapang ina ni Eddie at ang kasintahan nitong si Ann, para lang lalong saktan siya. Bago pa makaganti si Eddie, biglang hinablot ni Venom si Kasady at sinampal sa pader. Pilit siyang pinipigilan ni Eddie, pero sinamantala ni Kasady ang gulo at kinagat ang kamay ni Eddie. Dumating ang mga pulis para awatin ang gulo. Ngunit nagulat si Kasady, dahil ang dam alloy sa bibig niya ay hindi dugo, kundi isang itim na likidong buhay. Pag-uwi, humingi ng tawad si Venom kay Eddie, pero hindi siya pinatawad. Sabi ni Eddie, gusto niya lang naman ng tahimik at normal na buhay, hindi yung may kasamang alien na halimaw. Dito na nag-init si Venom. Sinumbat niya kay Eddie na swerte ito dahil siya ang napili. Pero sinabi ni Eddie na tinulungan niya lang si Venom dahil isa itong talunan na ipinatapon sa sarili niyang planeta, bagay lang daw maglinis ng inidoro. Nasaktan si Venom. Sinuntok niya si Eddie sa ilong. Gumanti si Eddie. Nagkarambulan na. Get out! Take your stuff! Keep it down up there! No! Call the police! I am so sorry. Hinampos ni Eddie ang dila ni Venom, pero siya pa rin ang nasaktan. Binugbog niya ang alien gamit ang helmet, nabasag ang mga ngipin ni Venom, pero agad itong tumubo ulit. Binato ni Venom si Eddie sa kisame, at aksidenteng na kuryente. Tumalsik si Venom, at pumasok sa katawan ng ibang tao. Habang himbing si Eddie sa sakit, narinig niyang sinira ni Venom ang motor niya sa labas. Napasigaw siya. I wish I never met you! Sayonara! Samantala, execution day ni Cletus Kasady. Bago siya tulukan ng lason, imbes na matakot, sumigaw siya. Enjoy the show! Nakatingin ang mga pamilya ng biktima, naghihintay ng hustisya. Pero biglang nagiba ang lahat, tumalsik ang karayom.
Kinabukasan, malungkot si Eddie. Nilinis niya ang bahay, inayos ang kisame, niligpit ang mga balat ng tsokolate, at pinalaya ang dalawang manok sa parke, si Sunny at Cher. Habang si Eddie ay nagluluksa, si Venom naman ay nag-imo sa itaas ng tore, magdamag nakatingin sa syudad. Dumating ang balita, nakatakas si Kasadi. Natakot si Eddie, lalo na't wala na si Venom. May kumatok sa pintuan. Si Patrick, isang detective. Tinanong siya kung may alam siya sa pagtakas ni Kasadi. Sagot ni Eddie, wala. Pero pinaalalahanan siya ni Patrick, mag-ingat ka. Malamang ikaw ang susunod. Natakot si Eddie. Binalikan niya ang mga sulat at interview tapes ni Kasadi para maghanap ng clue. Habang siya'y nag-aalala, si Venom naman ay busy. Una, sinapian niya ang isang lasing na lalaki at tinawag itong mahina. Pagkatapos, sumanib siya sa isang babae at pumasok sa isang costume party. Doon, sumabog ang kasikatan ni Venom. Akala ng mga tao, costume lang siya. Pumila ang mga tao para magpa-picture at yamakap. Si Venom, nagpakilala sa buong party. Huwag kayong malupit sa mga alien. Lahat tayo pwedeng magsama-sama sa iisang planetang ito. Pero dahil napagod ang katawan, napaupo si Venom sa sulok hangina. Habang naglalakad si Eddie sa dilim papunta sa abandonadong ampunan, nakita niya ang punong nandoon sa drawing. Nakasulat doon na mahal ni Kasadi si Frances. Agad niyang tinawagan si Patrick, sinabing baka makatulong kung mahanap nila ang babaeng nagngangalang Frances para matunten kung saan pupunta si Kasadi. Pero sagot ni Patrick, patay na si Frances, siya mismo ang bumaril dito. Naalala pa raw niya ang gabi na iyon dahil masakit pa rin ang tenga niya. Samantala, si Kasadi ay dumiretso sa isang tindahan ng walang sabi-sabi. Binugbog niya ang empleyado hanggang mamatay. Inutusan niya si Carnage na hanapin sa internet kung nasaan ang kanyang minamahal. Habang si Frances naman ay kinakausap ng doktor. Tinukso siya na si Kasadi ay nagkakalat ng kaguluhan sa syudad, pero hindi pa raw siya matatagpuan ng matagal na panahon. Bigla na lang lumitaw ang mensahe sa pager, "I'm right here." Nang lingunin niya, nakita niyang nakatayo na si Kasadi sa loob. Sa gulat at takot niya, bigla nitong inilabas ang mga tentacle at sinakal hanggang mamatay ang doktor. Masayang-masaya si Frances na makita ulit ang kanyang minamahal. Ipinakilala siya ni Kasadi sa kaibigan niyang si Carnage. Pero hindi natakot si Frances kahit sa mga pulang galame na lumalabas sa paligid. Sa halip, na-impress pa siya, ang hot daw ng boyfriend niya. Pagkasira ng salamin ng hola sa loob, nagsitakbuhan papasok ang mga doktor at gwardya. Dumating ang mga helicopter at walang tigil sa pagbabaril. Ginamit ni Carnage ang kotse para harangin ang mga bala. Galit na galit si Frances at sumigaw ng sobrang lakas, tinamaan pati si Carnage, kaya bumalik siya sa orihinal na anyo ni Kasadi. Bumagsak ang buong sasakyan. Sabi ni Kasadi, mahina si Carnage sa tunog. Kaya tumakas siya sakay ng kotse, hinatak pa ang helicopter at pinasabog ito. Sa kabilang banda, si Eddie naman ay hirap makipag-ugnayan sa bagong host at nagpunta sa tindahan ni Mrs. Chen para humingi ng tulong pero nadapa siya. Nilapitan siya ni Mrs. Chen para yakapin. May ulat na natanggap ang pulis tungkol sa lugar kung saan nakakulong si Frances. Nagsisigawan ang lahat, may halimaw daw. Wasak ang buong laboratorio. Agad namang tumawag si Patrick kay Eddie para imbestigahan. Nagtaka siya kung bakit inimbita siya ni Kasadi sa sariling execution. Napansin niyang sa lahat ng insidente, nandoon si Eddie, sa pagsabog ng rocket ng Life Foundation at iba pa. May mga clue si Eddie. Naalala ni Eddie kung paano siya kinagat ni Kasadi. Doon niya naisip, siya ang dahilan kaya nangyari ang lahat ng ito. Kailangan niyang managot, kaya agad niyang tinawagan ang kanyang ex-girlfriend. Pinuntahan niya ito kasama ang fiancé. Sinabi niyang may problema siya. Sabi ng fiancé, sabihin na lang sa pulis. Pero imposible yon para kay Eddie. Akala ng ex niya, nasa loob pa rin ni Eddie si Venom. Kaya gusto niyang makausap si Venom. Pero sa puntong ito, inamin ni Eddie na wala na si Venom. Nakiusap siyang hanapin ito. Nagpunta siya sa bahay ni Mrs. Chen, dahil mahilig si Venom sa tsokolate. Pero galit pa rin si Mrs. Chen dahil sinaktan daw ni Eddie ang puso ni Venom.
Sabi pa ni Mrs. Chen, si Kasadi ay sinaniban din ng alien, at kailangan talaga ni Eddie si Venom. Biglang nagalit si Mrs. Chen at biglang napansin ni Eddie na, siya pala si Venom. Lumabas ang dalawang pamilyar na mata ni Venom, pero nagsusungit pa rin siya at ayaw bumalik, kaya ginamitan siya ni Eddie ng diskarte. Purihin siya bilang isang hot na hero. Napa-oo agad si Venom. Matapos mailigtas ang dalawang symbiote mula sa sunog, nagdesisyon sila na magpakasal gamit ang katawan ni Eddie at si Venom bilang suit. Dinala nila si Venom kay Eddie. Biglang lumabas si Venom at agad tumakbo kasama si Eddie. Pagdating ng pulis, wala silang inabutan kundi isang malaking butas sa pader. Naglalambing si Venom, pinapagalitan si Eddie, at gusto pa niyang mag-sorry ito. Ayaw ni Venom patawarin si Eddie hanggang sa malumanay itong nagsalita, "Bakit mo ako sinigawan?" Nang nagsimulang magsalita ng mas malakas si Eddie, sa tulong ni Ann, inamin ni Eddie ang pagkakamali niya at humingi ng totoong tawad. Pag-isip ni Venom, tumalon ito at niyakap si Eddie. Gusto sana siyang halikan ni Eddie, pero tumanggi si Ann. Sinabihan ni Eddie si Ann at Dan na umalis agad at gamitin ang apoy at tunog laban sa mga halimaw. Pinagbalingan pa ni Venom si Dan, 2 beses, para kay Ann. Habang si Patrick ay naghahanap kay Eddie, nakasalubong niya si Kasadi. Hinugot niya ang baril pero mabilis itong nag-transform bilang Carnage. Kahit paulit-ulit siyang nagpaputok, wala itong epekto. Nadakip si Patrick. Pumunta si Francis sa bahay ni Eddie para hanapin siya pero wala siyang nakita kundi singsing at litrato ni Ann. Agad lumipat ng pwesto sina Ann at Dan, pero huli na ang lahat. Dinukot ni Francis si Dan at isinilid sa trunk ng kotse. Tinakat niya si Ann para sabihin kung nasaan si Eddie, pero tumanggi si Ann at hindi nakipagtulungan kaya dinala siya palayo. Ibinigay ni Francis kay Dan ang address at sinabing ipagpalit si Ann kapalit ng ulo ni Eddie. Natarante si Dan at agad tumawag kay Eddie para pumunta sa simbahan. Pagdating sa simbahan, dumating si Francis. Ginamit niya si Patrick bilang regalo sa kasal nila ng kanyang kasintahan sa harap pa mismo ng pari. Sa huling sandali, sumugod si Venom. Where is she? Here you are. Death to you, father. No! Shit! Napakalakas ng pulang parasite kaya umatras si Venom, iniwan si Eddie na takot na takot. Sa hina ng katawan ni Eddie, siguradong mamamatay siya, kaya pumayag siyang pakainin si Venom ng lahat ng gusto niya, kapalit ng tulong. Handa nang maglaban sina Venom at Carnage nang bigla na namang sumigaw si Francis. Galit na galit si Carnage at inihagis siya palayo, kaya sobrang nasaktan si Cletus. Pero agad siyang binalik ni Carnage. Time to die! Dumating si Francis para patayin si Patrick, pero sinabihan siya ni Carnage na huwag siyang sumigaw. Nagsamantala si Patrick at nakatakas, tumawag agad ng saklolo pero hinabol agad siya ni Francis paakyat. Sa ibaba, nakatakas na si Venom pero nahuli ulit. Nanunood siya habang kinakain ni Carnage ang pari, wala siyang magawa. Maya-maya, sinipa ni Venom si Carnage mula sa itaas. Si Dan naman, nagbuhos ng gasolina at sinindihan ito. Bago mabulag ni Francis si Patrick, narinig niya ang sigaw ni Carnage at agad siyang tumakbo palabas. Tumakbo si Dan pero nahuli pa rin siya ni Carnage at muntik ng kainin. Buti na lang dumating si Venom at hinayla siya paitaas. Eksaktong 12:00 ng hating gabi, tumunog ang kampana ng simbahan. Pareho silang bumagsak at bumalik sa anyong tao. Tumayo si Cletus at ibinagsak ang ulo ni Eddie sa bakal, sinuntok pa ito. Pagkatapos, nag-transform ulit si Cletus at inihagis si Eddie. Biglang sumulpot si Venom at sinagip siya. Nag-transform silang dalawa at nagsagupaan mula sa ere pababa sa lupa. Tumunog ulit ang kampana. Ginamit ni Cletus ang plastic bag at tinakpan ang ulo ni Eddie. Nang malapit na siyang mamatay, sumugod si Venom. Naglaban ulit ang dalawang halimaw. Tinangkang sakalin ni Venom si Carnage habang itinaas ni Carnage ang tentacles niya. Pareho silang inihagis. Gumanti si Carnage gamit ang tentacles para gapyusan si Venom.
Bumagsak si Venom sa matigas na sahig. Kumuha ng maso si Cletus at pinukpok si Eddie ng ilang beses. Samantala, ginapos ni Francis ng kadena sa leeg si Patrick at itinulak ito pababa. Gusto ni Cletus patayin si Ann sa harap ni Eddie. Nag-transform siya, ginamit ang mga tentacles niya para hilahin si Ann mula sa kabaong at inakyat ito. Tumakbo si Dan para tulungan si Venom mula sa pagkakabaon pero laking gulat nila ng pagdating ni Carnage sa tore. Pinigilan siya ni Francis. Galit na galit si Carnage. Sinakal niya si Francis habang walang magawa si Cletus. Napagtanto ni Venom na hindi sila compatible, hindi sila symbiotic. Samantalang sina Eddie at Venom ay tunay na magka-partner. Pilit tinanggal ni Venom ang mga debris para makaalis at gumapang papunta sa tore. Nang makarating sa likod, habang nakanganga si Carnage, tinalon siya ni Venom at sinaksak ng bakal sa ulo. Napakawalan si Ann sa sakit. Bumaba si Venom para tulungan siya pero tinaga siya ng isa pang kalaban mula sa likod, pinutol ang mga binti ni Venom at sinaksak pa siya sa likod. Let there be carnage! Pinagsama silang dalawa at inihulog mula sa tore. Kumapit si Venom sa gilid at binuhat si Ann. Nasalo naman siya ni Dan. Pag-akyat ni Venom, ilang ulit pa siyang sinaksak. Di na niya kinaya at bumagsak sa sahig. Father, one of us must die. We need fire. Or sound. Si Francis, buhay pa. Tumayo siya mula sa likod. Nang nakita ni Venom na sisigaw siya, itinulak niya ito pababa. Habang bumabagsak si Francis, sumigaw siya ng malakas na puno ng galit, sumabog ang buong tore. Nahulog ang kampana at nadaganan siya, dahilan ng kanyang pagkamatay. Sa labas, ligtas na lumapag si Venom dahil tinulungan siya ni Ann at Dan. Sa kabilang banda, si Carnage ay bumagsak at naging parang karne. Bago pa siya makalapit kay Cletus, hinatak siya ni Venom at kinain. Lumapit si Venom at hinawakan sa leeg si Cletus. Sabi ni Cletus, You know what I really wanted? I wanted your friendship. I'm sorry, Cletus. tinupad ni Venom ang hiling niya, isang engranding hapunan. Dumating na ang mga pulis, kaya agad silang tatlo tumakas. Nagpaalam si Eddie kay Ann at sa pagkakataong ito, taos-puso niya silang binati ni Dan. Sa bubong, buhay pa si Patrick. Nagbago ang kulay ng mata niya at may binulong siyang halimaw. Pumunta si Eddie sa park kung saan pinalaya ang dalawang manok. Naisip niyang simulan na nilang tumakas ni Venom. Unang destinasyon, panoorin ang paglubog ng araw sa kakaibang dalampasigan. Nagpalitan sila ng mga salitang pampalakas ng loob at paminsan-minsan, comfort, at namuhay sila ng masaya. Sa post-credit scene ng Part 3, ipinakita ni Venom kay Eddie ang kaunting bahagi ng kaalaman na taglay niya. Dahil dito, napunta sila sa isang kakaibang resort. Doon, nakita ni Venom sa TV si Spider-Man, na para bang napakasarap kainin. At dito nagtatapos ang pelikula. Si Null ay isang masamang Diyos na matagal nang nakakulong, ikulong ng sarili niyang mga nilikha, isang uri ng parasitikong buhay na tinatawag na symbiote. Pero ngayon, ang susi sa kanyang kalayaan ay sa wakas na likha na. Para ito'y makuha, kumuha siya ng grupo ng mga nilalang na tinatawag na Xena hosts, mga halimaw na may kakayahang magbukas ng mga interdimensional na portal kahit anong oras. Sa Mexico, isang journalist na si Eddie Brock ang nakikipagkwentuhan sa isang waiter tungkol sa dimensyon na kinaroroonan nila. Sinusubukan niyang maintindihan ang usong-uso ngayong mundo ng mga superhero. Si Eddie ay may dalang kilalang symbiote na si Venom, at nag-uusap silang dalawa na parang magkaibang tao. Bigla na lang bumukas ang isang portal at sinipsip si Eddie pabalik sa kanyang orihinal na realidad. Tuwang-tuwa si Venom kaya nagsimulang maghanda ng inumin kahit ayaw ni Eddie. Sa TV, pinapakita ng reporter ang litrato ni Eddie at sinasabi na hinahanap na siya dahil sa mga kakaibang krimeng nangyari sa San Francisco Cathedral. Napagtanto ni Venom na sila ngayon ay mga takas at hindi maaaring bumalik doon anumang oras. Pero ayaw tanggapin ni Eddie ang buhay na parang kriminal, lalo na't wala naman siyang kasalanan. Habang nakatingin sa isang miniature ng Statue of Liberty, naalala niya ang isang taong makakatulong linisin ang pangalan niya, kahit mangailangan pa ito ng kaunting blackmail. Sabik na sa pagbiyahe papuntang New York, nangako si Venom na kakainin niya ang sinumang masamang tao na babangga sa kanila. Paglabas nila sa bar, tahimik at walang tao ang kalsada, maliban sa kakaibang ungol na mula sa di kalayuan. Habang palakas ng palakas ang tunog, tinanong ni Eddie kung naririnig rin ba ito ni Venom. Kinumpirma ito ng symbiote at inengganyo si Eddie na imbestigahan. Aniya, tila may taong nasa panganib, at dagdag pa niya, gutom na siya. Bumababa si Eddie sa isang madilim na hagdanan, sinusundan ang tunog papunta sa isang pinto na nakakandado.
Habang ginaganahan si Eddie sa posibleng labanan, pinaalalahanan siya ni Venom ng kanyang tungkulin bilang lethal protector. Sa unang suntok pa lang, bumigay na agad ang kandado, at bumungad ang isang malawak na kwarto kung saan maraming aso ang nakakulong sa mga nakapatong-patong na kulungan. Galit na galit si Venom nang ipaliwanag ni Eddie na ang mga asong ito ay ginagamit sa dogfights. Papalapit na ang grupo ng mga kriminal na nagpapatakbo nito, halatang hindi natutuwa sa pagkakaroon ng isang intruder. Sa banta ng kanilang leader, sinabi niyang kanila ang lugar na ito. Sumagot si Eddie at ipinakita ang kanyang mas agresibong panig, sabay babala na hindi ito magtatapos ng maayos para sa kanila. Sabay-sabay hinugot ng mga kriminal ang kanilang mga baril, handa nang makipaglaban. Tumawa ang leader ng gang sa kapal ng mukha ng mas mahinang lalaki, sabay simula ng paghiwa sa kanyang mukha gamit ang kutsilyo. Sa puntong ito, hindi na makapagpigil si Venom. Tinanong niya si Eddie kung kailan siya pwedeng makontrol. Dahil wala nang ibang paraan para harapin ang mga kriminal, sinabi ni Eddie, ngayon na. Hola, bitches. Now that's some sturdy footwear. What? Pagkatapos ng bakbakan, ang natitirang mga miyembro ng gang ay nakabitin gamit ang mga galame ni Venom. Kasabay nilang ipinakilala ang kanilang sarili, lumitaw ang kalahati ng mukha ni Eddie. Kasunod ang buong anyo ni Venom. Pagkatapos, dumiretso na si Venom sa mas mahalagang bagay, kinain niya ang ulo ng apat isa-isa. Nagpatuloy sa kanyang landas si Eddie, hindi alam na may nakakamasid sa kanya, isang grotesque at nakakakilabot na Xena host na nagsisilbi kay Null. Bukod sa nilalang na ito, may isa pang grupo na nanonood kay Eddie gamit ang mga security camera. Ang kawawang waiter ay halos hindi pa nakakabawi sa pagkabigla nang biglang dumating si General Rex Strickland, punong-puno ng mga tanong. Tell me about the man who was just here. He was acting like crazy, talking to himself. What was he saying? Big, massive, wild arms. Bring him. Dito natin nakilala si Dr. Payne, na hanggang ngayon ay hindi pa rin makalimutan ang trauma ng pagkamatay ng kanyang kakambal matapos tamaan ng kidlat noong kabataan pa siya. Nagising siya sa isang mensahe mula kay Strickland na nagsasabing papunta na si Patrick Mulligan. Si Mulligan ay ang pulis na lumabas sa balita bilang isa sa mga biktima ni Eddie, pero makikitang buhay pa ito at kasalukuyang nasa ilalim ng medikal na pangangalaga. Sa radyo, inanunsyo na ang Area 51 ay ipapasara na ng gobyerno ng US sa loob ng 3 araw. Pero nang dumating si Payne doon, makikita niyang aktibo pa rin sa ilalim ng lupa ang pasilidad. Ang Area 55 ang tunay na lokasyon ng Project Imperium, isang lihim na proyekto na nakatutok sa pag-aaral ng mga symbiote. Tinanggap ni Strickland si Payne sa laboratorio at ipinaalam sa kanya na iniwan na ni Toxin, ang orihinal na symbiote ni Mulligan, ang kanyang host. Ngayon, may bago silang sinubukang symbiote na nakakabit kay Mulligan, at mukhang maayos ang koneksyon. Kasama rin sa team si Sadie, na siyang tumanggap ng sample mula sa Mexican bar na may bakas ni Venom. Naghanda na si Payne para kapanayaman si Mulligan, sabay batikos kay Strickland dahil sa kapabayaan sa mga protocol. Kahit magkaiba sila ng pananaw, parehong sabik ang dalawa sa bihirang pagkakataong ito, ang makausap ang isang symbiote na may kompletong pairing sa isang tao. Gamit ang boses ni Mulligan, direktang sinagot ng symbiote ang mga tanong ni Payne at Strickland. Gusto nilang malaman kung bakit sunod-sunod ang dating ng mga symbiote sa Earth. Doon nila nadiskubre na tumatakas ang mga ito mula sa isang napakalakas na kalaban, isang nilalang na kayang hanapin sila saan mang parte ng universo. Samantala, nagpasya si Venom na marating ang New York sakay ng eroplano, pero hindi kinakailangang sumakay sa loob. What is that? Bago pa man tuluyang bumagsak, naging parang parachute si Venom at nailigtas si Eddie mula sa tiyak na kamatayan.
Ang mga piraso ng Xena host ay bumagsak naman sa ibabaw ng van na minamaneho ng lalaking si Martin Moon, na kasama ang buong pamilya papuntang Area 51. Ginamit nila ang lahat ng ipon para sa adventure na ito. Habang muling binubuo ng halimaw ang sarili niya, ligtas namang lumapag sina Eddie at Venom sa isang liblib na lugar, at muling nagsimula ang laban. Habang naglalaban, ikinwento ni Venom ang tungkol kay Null at isiniwalat na nakakulong ito sa planetang tinatawag na Clintar. Ang tanging bagay na makakapagpalaya sa kanya ay ang Codex, isang enerhiyang nabubuo lamang kapag muling nabuhay ang isang symbiote kasama ang kanyang host. Ganito rin mismo ang nangyari kina Eddie at Venom noon, kaya pinapadala ngayon ni Null ang mga halimaw na to para dakpin sila. Ang tanging magandang balita lang ay hindi matutunton ng Xena host ang Codex habang kontrolado ito ng host. Maaaring ilabas ni Venom ang kanyang ulo at mga braso, pero hindi na niya kayang magpakita ng buo niyang anyo dahil tiyak na mahahalata siya ng mga kalaban. Habang iniisip pa rin niya ang lahat ng ito, naalala ni Eddie na isa na siyang pag-anti at wala na siyang panahon para mag-aksaya. Kaya sinapian agad ni Venom ang isang kabayo at tumakbo ito ng ubod ng bilis, na lalo lang ikinatarante ni Eddie. Sa Area 55, nagdududa si Strickland na ang mga symbiote ay naghahanap lang ng masisilungan. Habang pinagmamasdan niya ang mga nahuling nilalang matapos bumagsak ang meteor, sinabi niyang baka palusot lang ito para sa isang planadong pananakop. Ilang sandali pa, naabisuhan siya tungkol sa insidente sa eroplano at agad siyang nagplano ng isang ambush. Sa isang sapa, habang nagpapahinga, hindi inaasahan ni Eddie ang atake. Halos malunod siya, at agad iniwan ni Venom ang kabayo para lang lumangoy patungo sa kanya habang ang mga ahente sumusunod din sa tubig. Nahuli si Venom sa isang lambat habang si Eddie naman ay nakipagbuno sa isang ahente at nakuha niyang gamitin ang sarili nitong sandata laban sa kanya. Nakalaya si Venom at nagsimulang sumanib sa iba't ibang hayop. Doon niya nakita si Eddie na tinatangay na ng agos papunta sa talon. Dahil wala ng ibang paraan, pansamantala siyang nagpakita ng tunay niyang anyo para iligtas si Eddie. Pero sa sandaling iyon, na-detect agad ng Xena host ang kanilang lokasyon at nagpadala ng mensahe sa team ni Strickland. Ang pagdating ng dambuhalang nilalang ay labis na ikinagulat ng mga sundalo, kaya nag-shift sila agad sa counterattack. Samantala, sinamantala ni na Eddie at Venom ang kaguluhan para makatakas habang ang nilalang ay nilapa ang tatlong sundalo. Umuusok na sa inis si Strickland nang utusan siya ni Payne na kumuha ng mga sample. Naiinis siya sa mga inuuna ni Payne kaya bumalik siya kay Mulligan para kumalap ng impormasyon. Sa pagkakataong ito, lumitaw ang symbiote sa buong anyo nito at ipinaliwanag kung ano talaga ang Codex, at kung paanong wawasakin ni Null ang buong universo kapag nakuha niya ito. Si Eddie at Venom lang ang nagdadala ng Codex, at ang tanging paraan para mawala ito ay ang pagkamatay ng isa sa kanila. Nakita ito ni Strickland bilang panibagong misyon, ang pagburi kay Venom. Tutol si Payne, pero pati si Sadie ay natulala at napapayag na rin sa plano. Habang nangyayari ang lahat ng ito, nagbabarbecue ang pamilya Moon. Naamoy ni Venom ang pagkain kaya lumapit sila. Masayang sinalubong ni Martin si Eddie at ipinakilala ang kanyang asawa na si Nova. Nang marinig ni Venom ang pangalan ng mga anak na sina Echo at Leaf, kinailangan ni Eddie pigilan ang reaksyon niya. Lalo pang nainis si Venom nang malaman niyang vegan ang barbecue, at itinapon niya ang pinggan. Buti na lang at hindi ito masyadong pinansin ng pamilya. Ipinaliwanag ni Nova na mahilig sila sa mga alien at papunta sila sa Area 51. Nag-alok si Martin ng sakay papuntang Las Vegas. Sa loob ng van, mainit at sabay-sabay pa silang wala sa tono kung kumanta. Sa kalagitnaan ng biyahe, inamin ni Leaf kay Eddie na natatakot siya sa mga alien at umaasang hindi niya ito makikita, kahit na may isa na pala sa loob niya. Pinakalma siya ni Eddie at sinabing hindi totoo ang mga ganong bagay. Pagdating nila sa Las Vegas, hindi napansin ni Eddie na may mga kamera nang nag-aalerto sa Area 55 tungkol sa kinaroroonan niya. Bago sila maghiwalay, binigyan siya ni Martin ng kaunting pera at isang pangit na sapatos. Excited si Venom sa ingay ng syudad at sinimulan na niyang planuhin ang mga gala nila pagdating sa New York. Nangako si Eddie na dadalhin siya sa Broadway musical balang araw, pero sa ngayon, $20 lang ang pera nila. Naisip niyang subukan ang swerte sa sugal pero hindi siya pinapasok sa kasino dahil sa itsura niya. Nainis si Venom at binangga ng ulo ang guard. Nakakita sila ng isang lasing na mayamang lalaki at sinamantala ang pagkakataon para makakuha ng bagong suot. Sa wakas, nakapasok na si Eddie sa kasino habang nagpapahinga pa ang guard.
Kabaligtaran ng host niya, agad painastahan ni Venom ang buong $20 pero natalo agad, na lalong ikinagalit niya. Buti na lang, nakasalubong nila si Mrs. Chan, isang matalik na kaibigan nila, na nagyaya sa kanila sa party sa kanyang mamahaling suite. Samantala, natanggap ni Strickland ang impormasyon na nasa Paris Hotel si Eddie. Agad niyang iniutos ang pagkakahuli at tumawag para hingin ang buong kontrol sa Project Imperium. Sa suite ni Mrs. Chan, nagyaya itong sumayaw kay Venom. Hindi siya pinakinggan ni Mrs. Chan kahit paulit-ulit siyang sinasabihan ni Eddie na itigil na ang ideya. Dahil sa sobrang tuwa ni Venom, nakalimutan niyang magtago at nagpakita ng tunay niyang anyo. Sa hindi kalayuan, agad naramdaman ng Xena host ang presensya ng Codex. Habang tumatawid ito sa disyerto ng buong bilis, ipinakita naman ni Venom ang galing niya sa pagsayaw sa gitna ng glass dome. Pero ilang sandali lang, nakita na niya ang paparating na panganib. Bago pa man makaiwas, biglang sumabog ang bubong nang pumasok ang dambuhalang nilalang at halos punuin ang buong kwarto. Agad bumalik si Venom sa loob ng host at sinabi kay Eddie na manatiling kalmado at tahimik. Nalito ang halimaw nang biglang mawala ang Codex, kaya nagdesisyon itong maghanap sa ibang lugar at umalis sa parehong paraan kung paano ito dumating. Sa kasamaang palad, hindi ito nakapagbigay ng kahit kaunting ginhawa dahil lumilipad na ang mga eroplanong bahagi ng Project Imperium sa itaas ng hotel. Mabilis na napuno ng mga sundalo ang silid at sa loob lamang ng ilang segundo, nahuli na si Eddie at si Venom. Pilit silang pinaghiwalay at nawalan ng malay si Eddie habang iniisip ang nag-iisa niyang matinong sapatos na naiwan niya. Dinala sina Eddie at Venom sa isang underground laboratory. Halos kasabay nito, dumating din ang pamilyang Moon at ipinarada ang kanilang sasakyan sa may gate ng Area 51. Pinilit ni Echo na magmukhang namangha, habang si Leaf naman ay nakakita ng butas sa bakod. Dahil sabik sa pagkakataong makakita ng mga intergalactic secret, hinikayat sila ni Marty na pasukin ito at magmasid-masid sa pasilidad ng mas malapitan. Sa ilalim ng lupa, sinabi ni Payne na tila lumalala ang kondisyon ni Venom mula nang mahiwalay ito sa kanyang host. Sa isang buntong hininga ng awa, inutusan niya si Steve na dalhin si Venom kasama ng iba pang mga specimen. Habang gumagala pa rin sa mga natitirang bahagi ng Area 51, napansin ni Martin ang isang tore na hindi pa naalis. Sa isa na namang mapanganib na ideya, sinabi niyang mas maganda raw ang tanawin mula sa itaas kaya inakyatan niya ito, kasama ang buong pamilya. Pagdating nila sa tuktok, nadismaya sila dahil mukhang talagang abandonado at wala nang laman ang buong lugar. Nagising si Eddie na medyo hilo pa at nagtaka kung bakit hindi sumasagot si Venom. Doon lang niya naalala ang lahat ng nangyari at napagtanto niyang nasa isang espesyal na selda siya. Lalong ikinagulat niya nang matuklasang ang katabing selda ay kay Mulligan, na akala niya ay patay na. Hindi si Mulligan mismo ang nagsalita, kundi ang kanyang symbiote na agad lumabas sa kanyang tunay na anyo para makipag-usap kay Eddie. Sinabi nito na puno ang laboratorio ng iba pang symbiote na handang ipagtanggol ang planeta laban kay Null. Ang kailangan lang gawin ni Eddie ay palayain sila. Dumating si Dr. Payne kasama si Sadie, at agad tinanong ni Eddie kung nasaan ang kanyang kaibigan. Pilit, pinanatiling mahinahon ang usapan ni Payne at tiniyak kay Eddie na maayos ang kalagayan ni Venom. Pero nasira ang kanyang pagsisikap nang biglang dumating si Strickland na galit habang nagbibigay ng mga utos. Sinabi niyang wala ng papel si Payne sa Project Imperium dahil siya na raw ang mamumuno mula ngayon. Nang bumukas ang pinto ng selda ni Eddie, tinanong ni Payne kung ano ang balak gawin ni Strickland. Sinagot siya nito na sisirain niya ang Codex. Agad siyang nagpaputok kay Eddie, pero sa mismong sandaling iyon, biglang lumitaw si Venom, ginamit ang tulong ni Sadie upang mailigtas ang kaibigan. Bumalik siya kay Eddie sa kanyang pinakakakilakilabot na anyo at handang-handa nang harapin ang mga sundalo, ngunit sa likod niya'y biglang sumabog ang pader at dumating ang Xena host. Habang inuutusan ni Strickland ang kanyang mga tauhan na pagbabarilin si Venom, nagbabala si Venom sa kanila na tumakbo na lang. Mabilis na nagsisi ang mga sundalo sa kanilang pagsunod. Biglang sumulpot ang symbiote ni Mulligan mula sa kanyang selda at kinagat ang nguso ng halimaw. Sinabihan si Venom na iligtas ang sarili niya. Kaagad namang nilamon ng nilalang si Mulligan at ang kanyang symbiote. Nagkagulo sa buong laboratorio at lahat ay nagsisikap na tumakas. Halos hindi makalabas si Venom sa pasilyo nang biglang bumagsak sa kanya ang Xena host. Walang pakialam ang halimaw sa mga bala ng mga sundalo. Nakiusap si Venom na palayain ang iba pang symbiote, at si Sadie ang naglakas loob na pindutin ang button para pakawalan sila.
Take it down! That's our way out. You! Break us out of here! Sa labas ng tore, sinabi ni Martin sa kanyang mga anak na mukhang hindi mangyayari ang matagal na nilang hinihintay na pagkikita ng mga alien. Pero pagkasabi niya nito, biglang gumuho ang isang pader at bumagsak ang isang grupo ng mga tumatakas na alien. Nagpatuloy ang laban sa loob ng laboratorio sa gitna ng kaguluhan. Nagdesisyon na ring tumakas si Dr. Payne, pero hindi bago siya nakalusot ng isang sample sa kanyang bulsa. Habang nagtatakbuhan ang mga sundalo at siyentipiko palabas ng butas, tinangka ni Nova na pakalmayan ang mga bata. Ngunit di nagtagal, lumabas na rin ang Xena host sa parehong siwang, kaya't nagsisigaw si Martin ng alien attack. You two get airborne! Hey, wait, sir! On me! Codex as far away as possible. Habang tinatakasan ni Eddie ang labanan, nakita siya ni Liv mula sa tore. Tinawag siya ng buong pamilya kaya't natakot si Eddie na baka madamay sila. Gamit ang tentacle ni Venom, mabilis siyang umakyat sa tore at pinahanga ang pamilya ni Martin. Umiyak si Liv sa takot at humingi ng tulong, sabay amin na nagsinungaling siya tungkol sa mga alien. Sinigurado ni Eddie na ililigtas niya silang lahat. Biglang lumabas si Venom at kinausap ang bata, dahilan para makuha nila ang tiwala ng buong pamilya. Sa kabilang banda, si Strickland ay papalapit na sa halimaw dala ang isang malaking armas. Pinilit siyang pigilan ni Sadie nang makita ang mga symbiote na nakakabit sa katawan ng Xena host, pero binaliwala siya ng General. Sumabog ang armas at maraming inosente ang nadamay. Lalo pang lumala ang sitwasyon dahil bawat pinatay na symbiote ay may kasamang host. Nayanig din ang tore at muntik nang mahulog ang pamilya Mon, pero naisalba sila ni Venom sa tulong ng dalawang symbiotes. Sa tabi ng katawan ni Jim, nagalit ang symbiote ni Sadie sa kawalang awa ni Strickland. Habang nagsisigawan pa sila, biglang gumaling muli ang Xena host, hindi man lang nasaktan. Sinagasaan ito ni Dr. Payne gamit ang sasakyan at sinimulang ilikas ang mga sibilyan. Habang sinasakay ni Eddie ang mga bata sa van, naglabas ng kakaibang alon ang halimaw, isang signal na umabot pa sa planeta ng mga symbiote. Napag-alaman ni Null na natagpuan na ang Codex. Agad siyang nagpadala ng isa pang Xena host sa Area 51. Natakot ang lahat sa pagdating ng pangalawang halimaw. Agad na umatake si Sadie, kasunod ang iba pang sundalo at symbiotes, pero malinaw na wala silang laban. Si Eddie, nagpa siya, gamit ang motorsiklo, inilayo niya ang mga halimaw sa iba. Pagdating sa tambak ng mga pampasabog, tumalon siya at pinaulanan ng bala ng mga helicopter ang halimaw, pero isa lang ang nataman. Tumalon ang isa pang Xena host at kinain ang piloto, bumagsak ang helicopter. Nang makakita ng pagkakataon, ginamit ni Eddie ang rotor blade para hatiin ang halimaw, habang sinagip ni Sadie ang general at ang piloto. Ngunit ang isa pang Xena host ay nahuli si Eddie at inangat papunta sa bunganga nito. Sa huling segundo, pinasabog ni Martin ang ulo ng halimaw gamit ang isang armas. Pero tuwing nadudurog ang isa, nakakabuo muli ang isa pa. Si Sadie ay nilapa ang kanyang symbiote sa gitna ng laban, kaya't umatras siya kasama sina Payne at Strickland. Doon nila nakita ang pagbukas ng mas maraming portal, dumating pa ang ibang Xena hosts. Sugatan si Eddie, kaya't kinarga siya ni Venom papasok ng helicopter. Inamin ni Eddie na baka ito na ang katapusan nila. They're just going to keep coming. We'll never leave this place, friend. We're gonna go just as soon as we get. I thought we were gonna be the lethal protector. We are. That's what this is. Matapos siyang pagalingin, nagpa siya si Venom, isa-sacrifice niya ang sarili. Hinailan niya ang lahat ng Xena hosts papasok sa acid shower room. I'll never forget you. Don't forget me either, Eddie. No. Inutusan ni Strickland ang mga jet na simulan ang pagkatunaw ng mga halimaw. Bago matuno, tinakpan ni Venom si Eddie ng isang pinto at sabay silang nagpaalam. Pero si Dr. Payne at Sadie ay hindi paligtas. Nadulas si Sadie at nabasag ang sample na dala niya. Nagbuwan si Payne sa isang symbiote para mailigtas siya at nakatakas bago sumabog ang granada. Sa malayo, naramdaman ni Null ang pagkawala ng Codex at nagsimulang magwala. Ilang araw ang lumipas.
Nagising si Eddie sa ospital, at sa unay inakala niyang panaginip lang ang lahat. Pero nang mapagtanto niyang wala na si Venom, labis siyang nalungkot. Isang opisyal ng militar ang dumalaw at sinabing binigyan siya ng buong amnestya sa lahat ng kaso, basta't manahimik siya tungkol sa mga pangyayari. Sa huli, tumungo si Eddie sa New York, pero sa kabila ng kalayaan, dala niya ang matinding lungkot dahil iniwan na siya ng kaibigang si Venom. Diyan nagtatapos ang detalyadong paliwanag at recap ng Venom series franchise. Maraming salamat sa inyong pagmamahal at suporta, at magkita-kita tayo sa susunod na kwento. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button para sa marami pang movie recap katulad nito, at mag-iwan ng comment down below. And as always, thank you for watching.